Koloses Kabanata 2. Pagkat nais kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang pakikipaglaban ko dahil sa inyo, at dahil sa kanilang nasa Laodicea, at dahil sa maraming hindi pa nakakakita sa mukha ko sa laman. Upang maaliw ang mga puso nila, na pinag-uugnay-ugnay ng sama-samang nasa pagmamahal, at patungo sa lahat ng kayamanan ng lubos na katiyakan ng pagkaunawa, hanggang sa pagkakilala sa hiwaga ng Diyos, at ng Ama, at ni Kristo. Na siya ang kinatatagwa ng lahat ng gambang ng karunungan at kaalaman. At sinasabi ko ito, baka madaya kayo ng sinumang tao sa pamamagitan ng mga salitang nakakaakit. Pagkat kahit na wala pa ako sa harapang nasa laman, gayunman ay kasama ninyo akong nasa espiritu, na ikinagagalak at pinagmamasdan ang kaayusan ninyo, at ang katatagan ng pananampalataya ninyo kay Kristo. Kung gayon gaya ng pagkatanggap ninyo kay Kristo Jesus na Panginoon, ay gayon kayo lumakad na nasa Kanya. Na nakaugat at nakatayong nasa Kanya, at napatitag sa pananampalataya, gaya ng pagkakaturo sa inyo, na sumasagana dong may pagpapasalamat. Mag-ingat nang hindi kayo mabihag ng sinumang tao sa pamamagitan ng pilosopiya at walang kabuluhang pandaraya, alinsunod sa kinaugalian ng mga tao, alinsunod sa mga pangunahing aral ng sanlibutan, at hindi alinsunod kay Kristo. Pagkat sa Kanya ay nananahan ang buong kaloobusan ng pagka-Diyos sa katawan. At kayo ay lubos sa Kanya, na siyang ulo ng buong pamunuan at kapangyarihan. Na sa Kanya rin naman ay tinutuli kayo ng pagtutuling hindi gawan ng mga kamay, sa paghuhubad ng katawan ng mga kasalanan ng laman sa pamamagitan ng pagtutuli ni Kristo. Na inilibing na kasama niya sa binyag, na kung saan ay binuhay rin naman kayong kasama niya sa pamamagitan ng pananampalataya ng pamamalakad ng Diyos, na siyang bumuhay na sa Kanya galing sa mga patay. At kayo, na mga patay sa mga kasalanan ninyo at di pagkatuli ng laman ninyo, ay binuhay na niya ng sama-sama kalakip niya, na pinapatawad kayo sa lahat ng pagsalansang. Na binubura ang sulat kamay ng mga palatuntunang naging laban sa atin, na ito ay naging salungat sa atin, at inalis niya ito mula sa daan, na ipinapako ito sa Kanyang krus. At sa pagkakasamsam sa mga pamunuan at mga kapangyarihan, ay gumawa siya ng palabas sa kanila ng hayagan, na dito ay nagwawagi sa kanila. Huwag hayaan kung gayon na hukuman kayo ng sinumang tao sa pagkain, o sa inumin, o tungkol sa isang banal na araw, o sa bagong buwan, o sa mga araw ng Sabat. Na ang mga ito ay isang anino ng mga bagay na darating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Huwag hayaang madaya kayo ng sinumang tao sa gantimpala ninyo sa kusang pagpapakumbaba at pagsamba sa mga anghel, na nanghihimasok sa mga bagay na iyon na hindi pa niya nakikita, na napalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng makalaman niyang pag-iisip. At hindi pinanghahawakan ng ulo, na galing doon ang buong katawan sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga bigkis ay may pag-aalagang idinudulot, at nagkakaugnay-ugnay ng sama-sama, ay lumalago sa pagpapalago ng Diyos. Kaya nga kung namatay na kayong kasama ni Kristo mula sa mga pangunahing aral ng sanlibutan, bakit ba, na waring nabubuhay pa sa sanlibutan, ay nagpapailalim kayo sa mga palatuntunan? Huwag humipo, huwag tumikim, huwag humawak. Na ang lahat ng ito ay mawawasak kasama ang paggamit winking face, alinsunod sa mga kautusan at mga turo ng mga tao. Na ang mga bagay na ito ay tunay na may isang pagpapakita ng karunungan sa kusang pagsamba, at pagpapakumbaba, at pagpapabiye ng katawan, hindi sa anumang karangalan sa ikasisiya ng laman.